Sa Vancouver, ilang miyembro ng komunidad ang sumali sa Sleep Out 2025 kamakailan. Proyektong layong maglikom ng pondo para sa mga taong walang tirahan sa syudad. Dahil nataon din sa panahon ng Kwaresma, isa rin daw itong oportunidad para makapagnilay-nilay. Pumunta kami ng outreach tapos nakita ko maganda pala. Kung yung mindset po na kung talagang gustong makisali sa Sleep Out, may dalawang objective. Yung dalawa pong objective is yung para po kay Lord. Ginagawa niyo po kasi you love the Lord. And tapos yung second is dahil yung objective talaga is para sa mga fundraising para sa mga kaibigan natin sa street. Isa ang college student na si Daniel Fumalin sa mga Pilipinong sumali sa Sleep Out Vancouver ngayong taon. Kahit midterm at maraming deadlines, worth it daw ang sakripisyo. Di lang para sa kanyang pananampalataya, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga miyembro ng komunidad na walang tirahan. Bagay na sinasalamin din ng ilan pang mga kababayan na bahagi ng Sleep Out. We want to make a little bit of difference and we've seen this time around when we were feeding the homeless, nagiging worse na, mas maraming bata, young people, sabi kong ganun. So I said we just have to do something about it. Sometimes you feel helpless because it's just you. But I heard a saying that said, you can't do everything, but you can do everything you can. Ayon sa organizer na si Mildred Moy, nakuha niya raw ang ideya ng Sleep Out kay Prince William matapos itong matulog sa Blackfriars Bridge sa London ilang taon na ang nakakaraan para itulak ang kahalagahan ng empathy at awareness sa mga pinagdaraanan ng mga taong walang tirahan. After a few years, I was able to get the permission to do Sleep Out in St. Mary's. And the first Sleep Out, we have Archbishop Miller sleeping out with us. Yeah, he slept right outside our parking lot all night long. Ilang komunidad sa Vancouver ang sumali sa Sleep Out ngayong taon. May ilang dumayo pa mula Amerika para makiisa sa proyekto. Our aim is to develop young adults to become street missionaries. So this year we have a 6-week summer program from July 14th to August 22nd. Where about 12 young people will live together in downtown Eastside, in Sacred Heart Parish, and they will live like a religious life. They will be praying together, going to mass together, and then going outreach every day. Bata, matanda, kahit sino, pwede raw sumali sa taunang event. Handa rin daw sila sa kahit anong lagay ng panahon at emergencies. Paghihikayat nila sa publiko, subukan ang immersion na to. To make it super accessible for people to join, we do outreach every Sunday, mostly every Sundays, and once a month we do a group training, so people can register online, go to or find us through our social media. Sa mga nais tumulong o magbigay donasyon, pakipag-ugnayan daw sa Catholic Street Missionaries, St. Mary's Vancouver mismo o kaya naman mag-message sa kanila sa social media.